Isa ako sa mga swerte siguro that is connected with a Fortune 500 company, which is Marriott. So maraming benefits and medyo assured, with your job. Hindi lahat ng Pilipino na nandito maswerte na makakakuha ng trabaho na gaya sa akin na, it's a very prestigious company and they take good care ng lahat ng mga trabahante nila. Nag-try ako. There was a lot of times after graduation na sinasabi ko, ayoko mag-abroad kasi malungkot, But then, nag-try ako sa Pilipinas. Nag-call center din, I was with Manila Hotel for 7 years. And I really had a good job. Nung nabenta yung Manila Hotel, nawalan ako ng trabaho, nag-try mag-call center. I have a college degree and lahat yon when I came to the States. Nawalan ng silbi, nawalan ng visa. You have to build your own self dito pagdating mo dito. I tried sa Pilipinas hoping na, doon lang muna ako. Pero, tawag ng kailangan eh. So I have to look for ways para maiahon yung pamilya, maitaguyod, especially that I have 3 kids. Ang kailangan mo lang talaga dito sa Amerika, hard work. And Filipino are very known to be very hardworking. Ang maganda lang sa atin siguro yung mga Pilipino na nauna na dito before made a very good impression. Kaya kahit sinong mag-hire when they say you're a Filipino, alam nila that you're a good person and alam nila hardworking ka. So they hire you. And you have to prove yourself, yun lang. Otherwise, wala kang ibang panlaban kundi yun lang. For now, I think ang una-una talaga natin bilang Pilipino mahalin siguro natin ng isa't isa, Like, wag natin iwaldas ang pera ng bayan and siguro bigang halaga ang mga tao na naghihirap na malayo sa pamilya para makatulong sa ekonomiya natin. Sana kung sino mga nakaupo, bigyan halaga yon kasi hindi madali kitain yung perang pinapadala namin dyan sa inyo. The one thing that really struck me is the hope na bilang isang simbolo uli na isang taong alam natin na will give us enough hope na maaayos yung economy. With the graft and corruption ngayon na pinakulong na niya yung mga taong very viciously pinakita na nagwawaldas ng pera ng bayan. Yon, one thing, it's very, very rampant ngayon, pinakita niya. Yung wang-wang na lang, hindi ka pwedeng basta na lang biglang magpatunog ng wang-wang mo dahil natatraffic ka lang. And the main reason na lumipat ako or naghanap ng opportunity dito sa Amerika is really for my kids. Ang edukasyon natin sa Pilipinas are a lot different. Pero yung edukasyon natin sa Pilipinas are more quality. That's one thing. Ang panlaban lang natin kasi, nagbabayad tayo doon. Dito sa Amerika, libre. Pero sa project ni Pangulong Aquino ngayon, na meron na siyang K-12, na somehow it's kind of the same. It may not be the same na malilibre, but the public school situation ng Pilipinas at ng Amerika, hindi na nagkakalayo. So, malaking importansya yon sa mga magulang na katulad namin. This week, excited everybody. In fact, sabi nga nila, akala nila pupunta si Pangulo dahil may laban si Pacquiao eh. Pero, ang totoo, alam natin na pupunta siya rito para to tighten the relationship that the U.S. has with the Philippines. And that's one good thing because as everybody knows, America is still one of the most, if not the most powerful nation in the whole world. So if we have very good ties with America, then we are in good shape, especially na merong threat ng China.